Ayan po, at bago po tayo mag-umpisa ay hayaan niyo po munang ipaabot ko siyempre ang aking mapagpalang pagbati sa lahat po ng aking mga subscribers, followers at mga viewers. Ayan po. At nais ko lamang pong magpasalamat doon sa mga nag-feedback, nag-comment po doon sa aking itinatanong kung anong buwan yung hindi na malamig dyan sa Netherlands. At marami naman pong nakapagbigay sa akin ng information, lalo na po doon sa mga hotel na malapit dyan. So, sa lahat po ng mga nagbigay sa akin ng information, maraming salamat po sa inyo. At pero iniisip ko nga, matagal pa pala yung hindi masyadong malamig dyan. Anyway, tingnan lang po natin kung ano po ang magaganap. Baka po darating yung hindi na malamig dyan, yung pupunta ko dyan, baka mauna nang makauwi dito si President Duterte. Ayan po. Ganun pa man ay nakaready na rin po ako at katunayan ay nilalakad na rin po yung visa ko at saka yung makakasama ko, kasi nga po kailangan ko na rin po magsama dahil matandaan na rin po ako at hindi lamang po halata na 175 years old ko na. Ay, 176 ko na po pala. So, sa December 27, 177 ko na. So, hindi man halata. At pero ganun na po ako katanda actually. So, kailangan ko na rin po ng alalay. Kaya siguro may 5 akong kasama, maliban doon sa sinasabi kong baka mamili ako sa mga vlogger natin na isasama rin natin. At pero yun nga po, medyo matatagalan pa dahil ang ayon doon sa mga comment ninyo ay matagal pa bago maging maganda yung panahon diyan na hindi ganoon kalamig. Ayan. So, ano nga ba yung ating kwan? Kaya nga po panay-panay yung aking upload dyan ng mga ibang video kasi nga po ang layunin ko lang po talaga rito ay makarating sa inyo. Yung pong hindi nakapanood ay mapapanood po ninyo dito sa channel natin. Kaya po, ganun na lang po. May manood man o wala, basta ang sa akin, mai-upload ko po dyan sa channel natin. At ang mahalaga po doon kahit isa lang yung makapanood, at least may isa. Di po ba? So, yun po layunin natin. Pero, doon po sa huling upload ko na kung saan parang nabahala po ako doon sa sinasabi ni Attorney Roque doon sa update niya na kung gobyerno or ICC ang magbabayad doon sa abogado ni PRRD medyo limitado, hanggang 3 abogado lang yata yung sagot ng ICC. So, not like kung sarili niyang pira, mag-hire siya ng abogado, private lawyer, ay gastos na po ni PRRD yun. I don't think na kaya pa ni PRRD na magbayad ng pagkamamahal ng mga abogado at lalo na yung mga imported pang mga abogado dyan. Ayun nga, puro makikita naman natin yan, ang kinakain ni alam niya, tama na siya sa pretong tilapia at hindi naman kagaya ito ng mga bangag dyan na bilyon-bilyon yung kinukulimbat. Kaya pala, nandoon lumabas na yung mga blanco-blanco na yan, yung pala ipagbabayad lang pala sa ICC. Hindi po basta halaga yung $100 million. Bago po tayo magpatuloy niyan, ay nananawagan po ako rito muna dito sa mga general, lalo na rito kay Marbel, kay Torre, at maging dito na rin po kay Marcos, na mamaya-maya po mapapanood ninyo yung mismong pulis ninyo dyan, Marbel, hindi ka sinasang-uyunan doon sa sinabi mo na yung mga nagdodroga ay pampahaba ng oras lang. Hindi ka sinasang-uyunan at mga putik daw kayo ng mga general na mga wala kayong alam-alam. At ito po sabi nito ay patrol, ako lang po, ordinaryong patrolman. Pero sige, pangsamantala ipapanood ko lang sa inyo para sa ganun ay sasabihin na naman itong mga unggoy na mga sasabihin na naman fake news ako. Ito muna,
kahit si Bongbong Marcos pa ang mag-utos sa akin ng mali, Oh. hindi ako susunod sa kanya. Yan. Kahit tanggalin niya ako pulis. Diba? Ba't ako susunod sa kanya? Sino ba siya? Oh. Siya ba ang boss ko? Hindi ko siya boss. Ang boss ko, yung nagpapasahod sa akin. Sino bang nagpapasahod sa akin? Mga Pilipino. Diba? Mga Pilipino ang nagpapasahod sa akin. Ba't ako susunod sa presidente? Oh. Ano ba siya? Presidente lang siya. Diba? Ako, pulis ako. Pwede ko siyang arestuhin pagka wala siya sa serbisyo. Oh, yan. Pagka wala siya sa pwesto niya. Alam mo yung tinatawag na self-respect or ano tawag doon? Dignity. Alam mo yung dignity ng isang empleyado? Dapat hindi mo inaapakan yun. Hindi porke mas mababa sa'yo, aapak-apakan mo na lang yung dignidad niya. Hindi po pwede yan kahit ikaw pa yung presidente ng Pilipinas. Kahit ikaw pa yung pinakamayamang tao sa buong mundo. Hindi mo pwedeng apak-apakan yung dignidad ko bilang tao. Tandaan mo yan. Kahit sino ka pa. Diba? Kahit sino ka pang tao kang yan. Kung inapak-apakan mo yung dignidad ko, magkamatayan na tayo. Oh. Diba? Ayan. Maliwanag. Yung ganyan-ganyanin ko, ikaw ba yung kupal-kupanin ko? Oh, maliwanag. Diba? Try mo din kayang maging biktima ng kakupalan. Tingnan natin, baka iiyak ka na lang dyan sa gilid. Hindi mo kasi alam. Active po na pulis ito. Nagsasalita. Ha? So, ibig sabihin, makuha po yan at tingnan nyo, aarestuin din si Marcos pag wala na sa pwesto. At mga kupal daw itong mga ito. Marami po yan. Sige, ituloy lang po natin. Sige, mag-enjoy lang po kayong panoorin ito. Makinig ka, Marbel. Makinig ka, Tore. Lahat ng mga general dyan ng mga kupal. At ikaw rin na kupal kang bangag ka. Pakinggan mo ito, panoorin mo. Hindi ko kasi alam kasi nasa mataas kayong posisyon, hindi nyo alam yung nararamdaman ng isang mababang tao lang. Na kapag kinupal-kupal mo, walang magagawa kung itatahimik lang. Diba? Kasi alam niya sa sarili niya na walang laban sa'yo. Kasi mataas ka eh. Pero wag mo akong ginaganyan. Oh. Kahit gaano ka pa kataas, wala akong pakialam sa ranggo mo. Oh, te. Diba? Wala akong pakialam sa ranggo mo kahit ano ka pa, kahit general ka pa. Kahit ikaw pa ang hepe ng PNP, kahit ikaw pa yung pinakamataas sa buong mundo. Oh, Marbel. Kapag kinupal-kupal mo ako at ay napakan mo yung dignidad ko, pagkamatayan na tayo. Oh, yan. Yun yung prinsipyo na pinaglalaban ko, mga kasama. Yan yung tinatawag na prinsipyo. Hindi yan mabibili ng pera kahit anong magkano mang pera yan. Tandaan nyo lagi na yung prinsipyo lang yung kaya mong ipaglaban sa buong buhay mo. Kahit wala ka ng pera, kahit wala ka ng kung ano-ano man yan, kahit anong meron ka, na winala ng mga tao, prinsipyo lang yung matitira sa'yo, tandaan nyo yan. Dignidad lang matitira sa'yo. At huwag na huwag mong ibebenta yan, kasi yan lang yung natitira sa'yo. Diba? Nagigets nyo ba ako? Huwag na huwag kayong papayag na yung dignidad mo bilang tao, inaapakan lang ng kahit sino dyan. Putik, tao ka, may dignidad ka, may prinsipyo ka. Hindi pwedeng apak-apakan ka ng kahit sino. Bilang tao, pagkapanganak mo pa lang sa mundo, meron ka ng karapatang mabuhay. Meron ka ng karapatang irespeto ng kapwa mo tao. At hindi yun mawawala. At hindi pwedeng bilhin ng kahit magkano yun. At hindi pwedeng mapapalitan ng kahit magkano yun, mga kasama. Lagi niyong tatandaan yan. Oh, anyo, makinig ka. Tandaan yan. Yun na lang yung nagpapatibay sa'yo bilang tao, yung prinsipyo mo eh. Oh, anyo. Ikaw, naging kon ka rin. Naging alagad ka rin ng batas. Pakinggan mo ito. Anyo, nang hindi ka nang panatilihin mo yung prinsipyo mo dahil tunaw na yung prinsipyo mo. Mahiya naman kayo rito sa patrolman na ito. Ano? Maging ikaw bangag, sinasabi na. Ikaw Marbel na isa kang unggoy. Lalo na ito si kamuti na ito na Tore. Pakinggan nyo ito. Kung wala ka ng prinsipyo sa mundo, kung wala kang prinsipyo sa buhay, anong tawag sa'yo? Di ba?
Kung wala kang prinsipyo sa buhay mo, anong tawag sa'yo? Isa kang robot, di ba? Kung wala kang prinsipyo, isa kang robot, isa kang utusan, isa kang aso. Oo. Kasi yung aso, walang prinsipyo yung aso eh. Kung saan may pagkain, dun siya. Di ba? Ganun ang aso. O, ganyan si Tore. Kung alukin mo ng pagkain yung aso, dun siya pupunta kahit hindi niya amo. Kung saan yung pagkain, dun siya pupunta. Ganun ang taong walang prinsipyo, mga kasama. Kung saan may pagkain, dun siya. Putik na yan. Anong klaseng tao ka kung ganun? Eh di para ka na ring aso. Oo. Diba? Mas masahol pa sa aso yan si Tore. Alam nyo, hindi lang naman PNP ang pwedeng magpakain sa akin eh. Tama. Pwedeng paraan yan para kumain ako sa isang araw. Sa buong araw, sa buong buhay ko. Hindi lang PNP. Ano yun? Dahil dito ang may pagkain, dahil dito lang ang may pagkain? Ganun ba yun? Sa PNP lang bang may pera? Utik. Ang daming pwedeng pagkakitaan dyan kung pera lang ang dahilan kung bakit tayo nagpulis. Di ba? Itutuloy po natin yan dahil baka makalimutan ko lang po na itapik ito. Imagine nyo yung $100 million. Sa dollars po ito. Kayo na po mag-compute kasi hindi ko na po mag-compute kung magkano po yung sa piso. Kayo na po mag-compute yung $100 million na napunta sa mga dayuhan. Na dapat sana yan yung ipinamudmud yan dito sa ating mga kababayang walang masaing, masaya pa sana at kahit pa paano sana naging okay sana yung aura ng mukha nila dahil nakakain ng maayos. Kaya naman pala ganun na lang kayo magnakaw ng mga buwaka ng ina ninyo. Dahil para pangbayad pala ninyo dyan sa ICC. At ang matindi pa dyan, nandyan na po yan, naka-upload na po dyan, doon sa aking in-upload kanina, na yung sinabi ni Sas Rogando Sasot, nakakapangilabot na ito palang mismo si Bangag ang nakipagsabuatan. See? Talagang kuwan, ano pang gagawin natin dito bayan? Wala na sa katinuan. Mariosep, ano ba nangyayari sa bansa natin? Wala na sa katinuan. Imaginin mo. Ngayon, ang isa pa, yung consolidated petition ng magkapatid na Basti at saka itong si Kitty, hindi na po pinakialaman ng ng OSG or ano ba yung ibig sabihin ng OSG? Office of the General Sergeant. Solicitor General. Yan. Na si Minardo Guevara. Hindi na po niya pinakialaman, ayaw na niyang i-depende ang gobyerno. Kasi alam niya na wala na siyang pwedeng i-depend sa gobyerno. Kasi alam din niya na puro kaaswangan ang ginagawa ng gobyernong ito. Ayawan ko kung ano mangyayari dyan ngayon dahil wala nang tatanggol dito sa gobyerno. Na supposed to be siya ang magtatanggol dahil siya ang Solicitor General. Ang ibig sabihin po ng Solicitor General, yan po ang abogado ng gobyerno. Ngayon, pati yung mga scam na yan, na mga appropriation na yan, mga kung ano-ano pang mga bicameral na yan nga ay didinggin sa April 1 and 2, 1, 2, 3 ng April, diyan sa Baguio, na ang sangkot dito sina Saldico, Romualdez at itong si Kimbo. Mukhang hindi na rin niya ipagtatanggol yan ni Minardo Guevara na siya yung Solicitor General. Ngayon, anong mangyayari dito? Ang pinakamadaling mangyari dito, tatanggalin lang ni Bangag ito. Papalitan ng
isa pang bangag na kahit na alam nilang maling-mali na, pilit pa rin ipagtatanggol yan. O, ito si Minardo de Guevara, ayaw na niya. Kasi maliwanag na sa kanya. Ito lang naman si Anyo, talagang nagtatago sa kabilang anyo. Grabe. Pero sige. At doon po sa kwan, doon sa sinasabi ni Attorney Harry Roque yung update niya, na kung saan ba raw kukuha si President Duterte ng pera para pambayad doon sa mga private lawyer, ay hindi ko alam kung paano makipag-ugnayan sa iyo, Attorney Harry Roque. At ayaw ko pong magsalita rito. Ayaw ko pong i-broadcast dito. Pero kung kinakailangan ng tulong ko, kung pangbayad lang sa mga lawyer na yan, ay well, sabi ko, ayaw ko pong magsalita rito. Pero titingnan natin. Kahit pa 100 lawyer yan, sige. Nakakabuisit lang. Imaginin mo, yung kaya pala ganun nagpapakamatay itong mga ito na yung mga paggawa ng mga insertion na yan. Kasabwat itong mga Senado, kasabwat lahat itong mga kongresistang itong mga kawatan. Bilyon po yan. Yun pala, plano pala nila yan. Yan ang pambabayad nila para lang makidnap si Duterte. Pero tingnan nyo, yung sinasabi ko mga nagsipag-resign na pulis, hindi ko po sinusulsulan yung mga yan. Katunayan, sinasabi ko, kung hinihingi nila ang opinion ko, wala akong pwedeng i-advise sa kanila, kundi bahala kayo sa buhay ninyo. Kayo ang gagawa ng kapalaran ninyo, hindi ako. Pero papaano na nga ito, pulis na mismo na pinakabababang pulis, naghamon na dito sa mga general na mga kupal daw kayong lahat. Kasama ng kakupalan nitong bangag na presidente ninyo. At ito pa nagsabi na pagka nawala na sa posisyon itong si Marcos, siya mismo ang huli. Tuloy. Pulis tayo, hindi dahil sa pera. Tandaan niyo yan. Pag nag-a-apply tayo ng pulis, ang dami natin pinagdaanan. Ang dami natin pagsubok para lang makapasok. Diba? Tapos ngayon na may pagsubok sa atin, ibebenta nyo yung prinsipyo nyo. Oo. Ibebenta nyo yung prinsipyo nyo para lang sa sahod. Yan si Anyo. Magkano ba sinasahod natin? Sa aming mga patrolman, 29,000 lang mga kasama. 29,000 lang. Anin mo yung 29,000 kung ang kapalit nun. Anong kapalit nun? Prinsipyo mo? Ipagpapalit mo yung prinsipyo mo sa kakarampot na 29,000? Puta. Diba? Mas marami pa yung sahod ko nung nasa call center ako. Mas malaki pa yung sahod nung nasa call center ako. Kaysa yung nasa pulis na ako. Pero dahil may prinsipyo akong pinaglalaban, nagpulis pa rin ako. Kasi gusto ko, nasa tama lahat, nasa ayos lahat. Gusto ko nasa ayos lahat ng mga bagay sa Pilipinas. Diba? Para maging ayos. Kaya tayo nagpulis kasi gusto natin maayos. Pero ngayon, dahil hindi na maayos yung mga bagay-bagay, hindi na po pwede. Alam naman na magpupulis ka pa kung hindi na maayos. Anong kwenta mong pulis ka dyan kung hindi mo na maayos yung problema sa bansa? Diba? Alam naman na magbulag-bulagan ka na lang dyan para lang sa 29,000? Tama. Anong kwenta mong pulis? Diba? Anong kwenta mong pulis ka? Ako, wala akong pakialam kung tanggalin nila ako ng trabaho. Wala akong pakialam kung kasuhan nila ako. Wala akong pakialam. Ang pakialam ko lang is dapat nasa tama lahat. Nasa tama lang lahat dapat. Hindi pwedeng kung ano-ano na lang sasabihin sa atin, susunod-sunuran na lang tayo. Diba? Pulis ako, hindi mo pwede akong utusan. Patrolman lang ako, pero hindi mo ko pwedeng utusan ng mali. Kahit Tama. sino ka pa. Kahit ikaw pang presidente, sabihin ko na nga sa'yo, kahit si Bongbong Marcos pang mag-utos sa akin ng mali,
Hindi ako susunod sa kanya kahit tanggalin niya akong pulis. Di ba? Ba't ako susunod sa kanya? Sino ba siya? Siya ba ang boss ko? Hindi ko siya boss. Ang boss ko, yung nagpapasahod sa akin. Sino bang nagpapasahod sa akin? Mga Pilipino. Di ba? Mga Pilipino ang nagpapasahod sa akin. Ba't ako susunod sa presidente? Ano ba siya? Presidente lang siya. Oh. Di ba? Ako, pulis ako. Pwede ko siyang arestuhin pagka wala siya sa serbisyo. Oh. Pagka wala siya sa pwesto niya. Di ba? Kung walang pulis sa Pilipinas, sino na lang mag-aaresto sa mga tiwaling opisyal na yan? Kaya tayo nagpulis para hindi tayo maging kakampi ng mga tiwaling opisyal. Correct. Tayo dapat, nasa gitna lang tayo mga kasama. Nasa gitna lang tayo. Hindi pwedeng dahil presidente natin siya na yung susunundan natin. Hindi pwedeng dahil presidente natin siya na yung susundin natin sa lahat ng bagay. Hindi po pwede yun. Partisa ng tawag doon. Hindi porke presidente ka, susundin kita. Ano ka? Sino ka ba? Para sundin ko. Tama ka ba? Ang tanong, nasa tama ka ba? Para sundin kita. Diba? Sabi ko nga ulit sa inyo, kahit presidente ka pa ng Pilipinas, kung mali yung utos mo sa akin, hindi kita susundin. Correct. Sino ka ba para sundin ko? Diba? O, may tama daw ako eh. May tama daw ako. May tama ka, sir. Kahit pa papanood to ni Bongbong Marcos, si Sir Bongbong Marcos, Sir President, pakinggan mo tong sasabihin ko, sir. Oh. Isa akong pulis ng Pilipinas. Oh. Pero hindi ako sang-ayon sa ginagawa mo, sir. Diba? Hindi ako sang-ayon sa'yo. Kahit ano pang sabihin mo, sir, hindi ako susunod sa'yo. Kasi hindi mo naman ako pulis eh. Bakit pulis mo ba ako? Pinapasahuran mo ba ako, sir? Hindi. Ang totoong may-ari sa profesyon ko, ang totoong nagpapasahod sa akin ay mga Pilipino, hindi ikaw. Presidente ka lang ng Pilipinas, pati nga ikaw, pinapasahuran namin eh. Oh, tama. Sumasahod ka dahil sa pera ng Pilipino. Kaya isa ka rin, katulad ka rin namin nasa serbisyo publiko. Pare-pareho tayo, sir. Oh, tama. Hindi ka commander-in-chief lang dyan. Ikaw ay isang public servant. Di ba? Public servant ka. Dapat magtrabaho ka rin. Oh. Hindi ka boss. Tandaan mo yan, sir, ha? Tandaan mo, Sir President Bongbong Marcos. Tandaan mo to. Isa kang public servant. Pumunta ka dyan sa pwesto mo para magserbisyo, hindi para maging boss namin. Ah. Dapat nga ikaw nagta-traffic dyan eh. Ah. Dapat nga ikaw yung nasa gitna ng kalsada nagta-traffic dyan eh. Oh. Kasi nasa public service tayo. Hindi pwede yung presidente ka, dyan ka, nagiging boss ka dyan. Ano ka? Diba? Dapat leader ang tawag sa'yo. Hindi ka dapat nagiging boss dyan. Sino pa yung mga opisyal ng PNP dyan? Oh, yan. Dapat kayo ngayon nasa gitna ng kalsada, dapat kayo yung leader. Hindi kayo boss dyan na parang hari kayo dyan na nakaupo sa napakagandang upuan para mag-utos-utos lang. Dapat leader kayo eh. Dapat kayong nangunguna sa serbisyo. Hindi yung nag-uutos-utos lang kayo dyan. Paano susunod yung mga tao sa inyo? Kayo mismo, hindi nyo alam yung trabaho. Diba? Oh, hamunin ko kayong lahat dyan. Sa mga general dyan na nakaupo sa napakagandang upuan. Oh, Sige, yan. hamunin ko kayo. Alam nyo ba mag-serve ng traffic? Alam nyo ba? Alam nyo ba kung paano mag-traffic? Sa gitna ng traffic, sa gitna ng kalsada? Baka di nyo pa alam yan. Sino mauna? Sino yung mauli? Kung walang traffic light, baka di nyo pa alam kung paano magmando ng traffic dyan. Diba? General kayong tinuringan. Di nyo pa alam ang warrant of arrest. Putik. Warrant of arrest lang, di mo alam. Alam mo yung warrant of arrest? Pwede ka daw mag-aresto kahit walang warrant of arrest. Putik, ano yun? Pwede na lang pala akong magdampot dyan kahit sino. Diba? Di pwede na lang pala akong magdampot-dampot dyan kahit sino. Kasi trip ko eh. Oh, mukha kang kriminal ah. Sabi mo, oy, mukha kang kriminal, halika nga dito.
Arestuin kita, trip kita eh. Tanungin nung tao. Tanungin ng tao, sir, anong kasalanan ko? May warrant ka ba, sir? Ay, anong warrant? Di ba? Anong warrant? Puntahan mo, ay, sama ka sa akin. Sa presinto mo malalaman yung warrant mo. Kasi gagawin pa lang yung warrant mo. What a funny, di ba? What a funny idea. Oh, Marbel! At saka Tore, panoorin mo to! Bawal yun, nasa constitution yun, mga kasama. Bawal na bawal mag-aresto ng walang warrant of arrest. Maliban na lang sa tatlong exemption. Ano yung mga tatlong exemption na yun? Sabihin ko na sa'yo, sir. Ang mga tatlong bagay lang na pwedeng mag-aresto is in flagrante delicto. Ano pa yung isa? Hot pursuit. Tsaka yung escape from prison. Diba? Yun lang yung tatlong bagay na yun para wala kang warrant of arrest. Lahat na ng mga bagay, maliban sa tatlong yun, dapat meron ng warrant of arrest. Meron din palang isa mga kasama. Meron palang isa na pwede kang mag-aresto ng walang warrant of arrest. Ano yun? Kapag yung sa tingin mo, yung suspect, kapag sinirban mo ng warrant, pwede siyang tumakbo, pwede siyang manlaban. Kasi sasabihin mo sa kanya, Uy, Sir Juan, halika nga dito, may warrant of arrest ka. Pag sinabi mong ganyan, may possibility kasi na manlaban siya. May possibility kasi na tumakbo siya. Nasa rules of court yan eh. Diba? May possibility kasi na manlaban siya. O tumakas siya. Kaya wag mo na lang munang ipakita yung warrant of arrest niya. Wag mo munang ipapakita sa kanya. Biglain mo na lang siyang huliin. Kung sa tingin mo tatakas siya, biglain mo siya. Parang dadamputin mo siya bigla. Pupusasan mo na siya agad. Kasi nga, kapag sinabi mong may warrant siya, may kaso siya, baka tumakbo siya. E di hindi mo na siya mahuli. So, pwede yun. Pwede yung sabihin mo, damputin mo na siya agad. Pero, dapat, pagkadampot mo sa kanya, agad-agad, sabihin mo rin sa kanya at ipakita mo sa kanya yung warrant of arrest niya. At sabihin mo agad sa kanya yung mga rights niya, mga right to cancel, right to counsel, right to remain silent. Di ba? Di ba? Yun lang yun yung apat na circumstansya para maging warrantless arrest. Pero, kung meron namang preliminary investigation yung kaso, kung meron namang preliminary investigation, kailangan ipakita mo yung warrant of arrest. Parang yung nangyari kay Rodrigo Duterte. O yan! May nangyaring preliminary investigation, mga kasama. May nangyaring investigasyon. Tapos, sasabihin nila, arestuin kita kahit walang warrant of arrest. Pwede ba yun? Hindi po pwede yun, mga kasama. Kailangan, ipakita mo muna yung warrant of arrest bago mo siya arestuhin. Bakit? Si Duterte ba, tatakas ba yun kapag sinabihan mong may warrant of arrest siya? Di naman tatakas yun eh, tsaka hindi naman manlalaban yun eh. Prosecutor kaya yun, alam niya yung batas yun. Pero anong ginawa niyo sa kanya? Wala, mali yung ginawa niyo sa kanya. Inaresto niyo siya ng walang warrant of arrest at hindi niyo sinunod yung batas ng ICC. Ang sabi sa ICC, pagkatapos yung maaresto yung isang tao, dapat dalhin niyo siya sa competent judicial authority, mga kasama. Competent judicial authority. Pero anong sabi ng administrasyon? Anong sabi ng administrasyon regarding that? Ang sabi nila, competent authority daw competent judicial authority daw yung DOJ na nandun. Putik na yan. Anong klaseng pag-iisip yan, mga kasama? Paano naging competent judicial authority yung DOJ? Ang DOJ, mga kasama, is considered as quasi-judicial. Quasi-judicial lang siya. Hindi siya fully competent judicial authority. Bakit? Korte ba ang
At Mabuti pa nga itong patrolman na ito. May utak. Itong si Torre, puro aligi ng alimango ang utak. Saka to si Marvel. Anyway, mahaba pa po yan. So alam nyo na po yung patutunguhan ng sinasabi niyan. At paulit-ulit niya sinasabi na kapag wala na raw sa posisyon si Marcos ay siya na mismo ang mag-aaresto. At dito naman sa mga general na mga putik daw, mga mga kupal daw. Ayan, Torre. At sana mapanood mo yan at saka ikaw Marvel. Pero mas maganda siguro mapanood yun ng niya kasi nakalagay na sabi po niya matindi po yung sinabi niya dito kay Torre at saka kay Marvel eh. Anyway, yung ito na nga po gusto kong balikan. Yung vice cam. Yun ang dahilan kung bakit ngayon ay nag-file ng petition itong si Vic Rodriguez at itong si President Duterte at si Congressman Alvarez saka yung isa pang abogado tungkol dyan sa vice cam na yan. Imaginin mo, ang sinasabi nila, inapura daw na nila na i-distribute yung pirang yan. So ano pang hahabulin ng Korte Suprema dyan sa 123 sa April 123? Kung yan ay ibinayad na nila dahil sa pakikipagsabwatan nitong si Bangag na ito dyan sa ICC. Maliwanag po yung iniladlad ni Sasrugan Dusasot dyan. Siya pala talaga. Imaginin mo yung kataraidoran nito. Anyway, nakaabang na si patrolman na huhuli sa iyo pagka bumaba ka sa pwesto. Huwag ka mag-alala. So ayan, aktibong pulis po yan. Nagsasalita. Oh. So ngayon, ano po ang nito? Well, may naaamoy po ako rito. Yung mga ganyang pananalita. Palagay ko po yan, bago nagsalita yan, ay may mga nakausap na po yan. Na baka yan ay magsusunuran na yung iba at magdideklara na yan ng the PNP is no longer supported by this administration. Baka sabihin na nila yan. We will withdraw our support to this administration. Baka yan ang kasunod na yan. Sana nga. Yun po nga ko naman, sobrang dami na po yung mga nag-i-explain, masyadong napakakabi-kabila, maging hindi abogado, nag-i-explain na yung tungkol sa ICC, nakakahilo na. So kaya hindi na po ako mag-i-explain dyan tungkol dyan sa mga kung ano-ano dyan, nakakahilo na po eh. Total, hindi naman ako abogado. Marami dyan hindi abogado, at marami dyan abogado na puro mga abogago na mga bobo. Kung yung papakinggan, yung mga salita nila ay talaga namang kabubuhan na, kahit abogado pa yan. Ang mahalaga ngayon ay kung papaano makaraise nung magiging private lawyer ni President Duterte na talagang mga sikat na abogado na may utak. So sinabi ko na po kanina, ayoko pong i-elaborate dito. Kung kinakailangan po ang tulong natin, ay nandito lang po ako. At susubukan ko pong makipag-ugnayan kay Atty. Roque at doon sa sinasabi niya na private lawyer. So, palagay ko naman ay bagamat sabi ko, bagamat wala akong pira, isa lang po akong patay gutom, pero ang pwede kong sabihin dito, tapatan natin yung mga abogado ng mga bangag. Ulitin ko lang po, wala akong pira niyan. Baka ma-misquote ninyo ako. So,
Ayan po yung mga nangyayari at ugaliin po ninyo na sige yung mga ina-upload ko, sabi ko nga po may manood o wala, sige lang, upload lang po ako ng upload ng mga video po ng iba para lang po magkaroon kayo ng awareness or maabot kayo ng mga ibinalita ng iba. At sa totoo lang po, sabi ng sekretary ko nga, pagod na raw siyang mag-upload, magkokopya, mag-i-edit at saka i-upload. Sabi ko naman, sige lang, sabi ng ganyan, okay lang yan. Basta ang mahalaga rito ay mapaabot natin sa ating mga kababayan yung mga nangyayari sa ating bansa. Kagaya niyan, sabi ko nga po, ayaw ko lang pong magsalita ngayon, pero kayo na po ang bahala na mag-analyze nitong pulis na itong nagsalitang ito. Sabi ko na po napahapiaw yung aking sariling opinion dyan. Anyway, mabalik po tayo doon sa mga pinapakuan ko, doon sa mga pinapahulaan ko sa inyo. Actually, hindi hula eh. Inuutos ko ng kayo. Yung huli nga po, yung ano yun? Ano ang complete name ni President Duterte? O, di po ba may nakasagot ng tama? O, yun po, napadalhan natin ng GCash. Yun pong natuwa ako dito kay Kin Tinambakan nung i-roll ko yung i-roll nung sekretary ko at sinabi sa akin ng sekretary ko na, "Sir, tingnan mo nga itong Facebook account ni Kin Tinambakan. Halos puro video mo." Doon ako natuwa. Pinadalhan ko siya ng regalo sa LBC. Actually, nung isang linggo pa po yan. At finally, kahapon po ay nag-message po si Kin Tinambakan na na-receive na raw po niya. Kin Tinambakan po yan. Kin Tinambakan. Kasi dati po ay may nagko-comment diyan na hindi naman daw totoo itong mga pinamimigay natin. Ay okay lang yon. Basta ang mahalaga, natanggap ng ating pinadalhan. Kagaya po nitong si Kin Tinambakan. Ayan. At sana nagustuhan mo yan at well, ayaw ko nang dugtungan yon. At doon naman po sa John Berana Vlogs ay tuloy-tuloy lang po. Yung pangalan po ninyo sa timba ay nandyan lang po, hindi po mawawala yon. Dahil nga po, hindi pa po tayo makapaglaro. Dahil nga po medyo, ang dami ko pong inaasikaso talaga. Marami akong mga ina-instruct dito sa mga tao na dapat lang gawin. Baka kasi matuloy ako para pumunta dyan sa Netherlands. So, marami akong dapat na ipagbilin sa kanila. So, yun po. At, ano pa ba? Tuloy lang po yan. Itutuloy po natin yan. Huwag kayo mag-alala. Hindi po masayang yung inyong pagpapadala sa Messenger nung Tariq Hassan Mirza na katibayan na kayo ay nakapag-subscribe dito sa Birana Live Studio TV at doon po sa June Birana Vlogs. Alin po dyan sa dalawang channel natin na yan, pwede po niyong ipadala sa Messenger ng Tariq Hassan Mirza para po masali kayo doon sa timba na bubunutin natin. At yan po ay malapit na po nating ma-reach, bagamat medyo mahaba-haba pa, pero saan ba pupunta at magiging 150,000 subscriber tayo dito sa Birana Live Studio TV. At once na tumungtong sa 150,000 subscriber natin yan, ay magpaparapol po ako, sarili ko pong pira ito na 1.5 million. Noong po nakaraan, sinabi ko po na pagka na-reach natin yung 100,000 subscriber, ay magpaparapol po ako ng 500,000. Nangyari po yan. At nandyan po ang tao, nandyan po yung recipient natin na buhay na buhay. At ngayon po, yun po ang plano ko na 1.5 million pag na-reach po natin yung 150,000 subscriber dito sa Birana Live Studio TV. At baka hindi lamang po yan. Baka po pwede na nating i-withdraw yung kita po natin dito sa YouTube channel. Na kung saan ay since nag-umpisa itong YouTube channel natin, nag-umpisa na sumahod, which is 4 years ago na, hindi po ako nag-withdraw ng kahit na centavos.
So, anong ibig sabihin yan? Tinupad ko lang po yung sinasabi ko na itong Birana Live Studio TV channel ay hindi po akin kundi sa inyong mga subscriber ko. Ganun po. At para ano pa yung sinasabi kong allergy akong humawak ng pera. Para ano pa yung sinasabi kong hindi ko kailangan ng pera. Nandyan naman yung mga comment niya, sasabihin niyo nang yabang ako. Ay, di tingnan natin. Tingnan natin. Ayaw ko nang patulan yung mga bobo na mga nagko-comment diyan. Pero kung gusto niyo patunayan, yan, isa na yan. Si Ken Bandula, ay Ken na putang ina, puro bandula ako ng bandula. Ken Tinambakan, isa na yan. Kontakin yan sa Facebook niya, di ba? Blessy Bilyones, pinadalhan ko yan. Mayroon pa, marami pa yan eh. Ganun lang po yan. Hindi ako magmi-mention dito ng tao kung hindi ko kaya patunayan sa inyo. Nandiyan po sa Facebook, Ken Tinambakan. Kayo na lang sa kanya. Kayo na lang ang mag-rate sa kanya. Hindi ako. Hindi ko na obligasyon yun. Basta sinasabi ko po rito, kung ano man po yung mga binibigay ko, hindi po kailangan na i-post sa kanilang mga FB account. Pero kung gusto nilang i-post yan, bahala po sila kasi hindi naman akin yan. So ano pong inaantay ninyo? Madaliin nyo na maging 150,000 subscriber itong Birana Live Studio TV at mamimigay po tayo ng 1.5 million pesos dito. Maraming salamat po at ganoon din po muli ang aking pasasalamat dito po sa nagbigay ng feedback sa akin. Iyon tungkol po doon sa weather diyan sa Netherlands na hindi malamig ay nasagot naman po nila at saka yung mga hotel na mga malapit diyan sa ICC ay sinabi rin po nila. Maraming salamat po sa ating mga kababayan na nandyan malapit diyan. Maraming salamat po sa inyo at pagpalain nawa kayo lalo na po itong aking mga subscriber diyan sa abroad. Saan man po kayo sulok ng daigdig naroon, pakaingat po kayo at inaasahan ko pa rin po yung madalas yung naririnig sa akin na ibigay na sa inyo ng ating Panginoon ang swerte, sana po ay ibigay na sa inyo now na. Maraming salamat po at maraming salamat muli. Yan, paulit-ulit. Mahal na mahal ko po kayong lahat.